lang ang ibinigay. And we begin with the slide. Dahil lang alam natin kahapon pa yung solusyon. Kaya ito ang solusyon. So, hindi ko na ipakikilala yung sarili ko kasi hindi ko importante. Ang importante, sabi niya kanina, yung legacy. Ano yung iiwan natin sa ating mga anak sa susunod na henerasyon? Anong gobyerno ang ating iiwan sa kanila? Kurang na gobyerno o malinis na gobyerno? Ito po yung mga suggestion na pag-uusapan natin kung sasakayunan natin. So, ako po ay nagulat nga ako, katabi ko si Admiral Abinora. Siya pala yung chairman ng Philippine Military Academy Alumni Association. Bista po yung father ko, class of 1942. Yung mga unang ko. At hindi ako ng tulong dahil ililipat ko sa libingan ng bayani galing sa Calbayog. So, ako po ay anak ng former retired Lieutenant Colonel ng Philippine Army. Yung father ko po ay isang teacher. Ngayon po, ako po ay isa sa mga school director ng customary law school for indigenous knowledge and professions. So, matagal na po ako nasa People's Initiative. Kasama ko po si Ferdinand Laguntino noong mga 2018 sa Pasig. Sinimulan namin pag-usapan ng People's Initiative as a solution. Nagulat ako, ganun nakalaki yung group niya. So, dalawa po yung nakita ko dito. Kailangan may kapartner ng People's Initiative. So, ang PI and IP. So, People's Initiative is under Republic Act number 6735. Yung IP, mga indigenous people, is under Republic Act number 8371. Kailangan pagsamahin po natin ito. Direct democracy and monarchy. Ito po yung isang magandang pagbabalik tanaw. Ano ba talaga yung original na gobyerno bago dumating ang mga Kastila? Kailangan po natin makita yun. Mamaya po, kung may time lang, pwede ko ipakita yung 110 tribes natin all over the Philippines. Baka hindi nyo pa nakikita, pero sa video na binigay ni Colonel Kapuyan sa akin, pwede nyo po silang makita sa buong Pilipinas. At ito po yung kanilang batas. Pero ang tanong po, sila lang ba talaga katutubo sa Pilipinas? So, ano po ang pinagkaiba ng karapatan ng katutubo? Na wala kayo na hindi katutubo kung pumapayag kayo na hindi kayo katutubo. Yung karapatan po sa ancestral domain, yan po yung karapatan nila. Alam niyo po ba na 14 million hectares out of 30 million hectares, 14 million hectares po kay ancestral domain. Sabi mo nga, dapat 30 million hectares. Dapat buong Pilipinas. Is not a public domain. It should be an ancestral domain. Bakit? Ano ba nangyari? Kung titignan natin yung kasaysayan. Laki ng gas sa atin. Kastila, kinuha ng Amerikano, kinuha ng mga Hapon, hindi niya alam mas magkakasakit tapos binigay sa gobyerno. Tapos, noong sariling ginawa peso. yung Constitution, nilagay nila yung ancestral domain, nilagay nila public domain. Ngayon, ano ibig sabihin? Public domain means Nung pamanda ang ko gobyerno nagdiwala yan dyan. ang Hindi kami mga ngayon ang tanong, wala kasi biyahe kayo kami ng biyahe. botohan. Kasagsagan Kung ng botohan pandemic. ng yes or no Ganun, sa gaya ng pinisito kapwa ng rin. pagtatayo Nakaset namin yung ng rights ating namin. konstitusyon, Hulihin. Dami yung sumagot mama kayo dyan. ng yes. Dami yung mama. Pumapayag kami na ang lupa ay public domain at pag-aari ng gobyerno. Sa face mask pala, magkano? Ngayon, babalik natin ngayon ang tanong. Ang initiative, pumapayag ba kayo? Yes or no? Yung mga Pilipino, pagbiyahe, pagdating sa ibang Doon natin kailangan ng pinapatanggal yung face shield. Ngayon, Tayo lang ang meron. nakita natin yung problema, daming problema eh. Nasa People's Initiative Kumain ka na ba, sir? sagot. Ha? Kumain ka na. Okay. So kanina, Natawa din tayo. yung NAPSI, nandito pa ba yung taga-NAPSI? Wala na. Umalis na si Secretary. Mabuti naman wala na. Mabuti wala na. Oh, di pa. Hindi ako naniwala talaga. Alam mo.
Okay. Alam mo kung bakit ako nabakunahan? Pag pupunta ka sa isang lugar, kung wala kang bakuna, hindi ka maano. Tinatanong niya yung ano, Kami tumatawid. bakit pumupunta doon sa LGU budget? Okay. So, ano ang sagot talaga doon? Kasi may pagkukulang po tayo, aminin na rin po natin. May pagkukulang tayo. Bakit? Hindi tinuro sa atin. Walang nagturo sa atin. Kaya yung budget ng LGU, Forcefully pwede nga. tayo ang gumamit. kami ng sulat. Tapos, Pwede nilagay ko tayo. po sa sulat na Paano ba nakuha yung budget ng gobyerno? hindi ka po pwede. Gumagawa sila ng Kasi batas. may karapatan ka para sa... Lahat ng budget na nasa Nilagay ko sa lahat, ilalim. Ngayon, galing sa batas na ginawa ng LGU, tama? itong pandemic, hindi ko Tama. Ngayon. Gusto ako nito. Kasama ka ba sa Nilagay lahat? niyo itong taong ito, ididimanda namin. Kaya ka wala doon, hindi ka gumawa eh. Siya, binakuha. So, hindi mo sinisatid. Doon pa lang sa barangay, kayong mga members ng NPIC. NPIC. Kaya nadadaan. Dapat talaga, gumawa kayo ng batas. Halimbawa, gusto natin magkaroon ng budget para sa barangay. So nagkaisa yung gumawa kayo ng ganito, kasimple lang po yun. Hindi ako naniniwala dyan sa ano. Ah, Gagawa ano ng 10% batas. of the voting population ng barangay, Dami ng batas. pumirma sa Gawin isang nilang batas. panukala. Yung tinanggal nila. Ito ang ng budget, 1997. ito ang budget. Isang Ano yung nyo sa tinanggal barangay ng council. 1997? Death penalty. Sa sanggo niya pang barangay. Di ba? So, Pag hindi pinansin bakit ang sanggo ayaw niya na pang ipasa yung barangay, batas na pagkikikurak within sa 30 gobyerno, days, death penalty ka? pwede mo nang iakyat sa Wala, di barangay. ba? Death penalty. Oo. Tinanggal nila. Bakit? Oo, eh. Ngayon, ang gagawin ng COMELEC, magpapatawag ng referendum. PI Yes or no? May panukala dito, pirmado ng 10% ng People's Initiative members. Sabi, tatawagin ngayon, plebisito tayo dito, kung barangay. 50% plus 1 of the total votes cast, panalo na yung batas. Walang magagawa ang sanggunian, ang barangay, kung hindi tanggapin yung ginagawang batas. Yan po ang power ng People's Initiative. Hindi lang po sa barangay, going to the municipality, going to the city, going to the province, hanggang sa national. Wala pa pong gumagawa niya. Ang solusyon talaga, ito ang solusyon. Kaso lang, hindi natin pa ini-implement. Kaya mamaya, pag nag-workshop tayo, pag-usapan na natin. Kasi kanina, tinitignan ko yung sinasabi ng National Anti-Poverty Commission. Parang gusto kong palitan yung pangalan eh. Kasi poverty is just a state of mind. Bakit? Eh, kinukumpara mo yung sarili mo sa mayaman, kinukumpara mo yung sarili mo sa mahirap. Sir, pagkatapos, Mayaman ka. It's just a state of mind. Dapat nga, pangalan ng ating commission eh. National Prosperity Commission. Di ba? Hindi anti-poverty. National Prosperity Commission. Tapos, ang sumatan mo, prosperity incidents, hindi poverty incidents. Di ba? So bakit? Paano yung mayaman ng tao? Eh ngayon, tinanong lang natin. Maubos na. Tinignan ko eh. Sabi ko, paano ba sukatan dito para sabihin na ako'y upper middle income class? Bakit di pa kayo kumakain? Umuberpick pala ako. Ang solusyon sa poverty simple lang. Universal basic income. Hindi, doon ako nakaupo dati. Universal basic income lang. Pinunta na namin. Sabi namin, kung bibigyan mo ng 36,000 pesos kada isang Pilipino, i-multiply mo yung 36,000 pesos per month times 119 million. We arrive at a figure of around 4.2 trillion. Walang priority sa senior. 4.2 Hindi, trillion. joke. Saan natin kukunin yan? Professor. Kahapon, Yan nga. Gino-joke kasi. Tapos, sinabi niya na kung nasa na solusyon. Sinabi niya yung langis na natutuwa sa West Philippines, trillion doon yan. Senior ko na senior tayo. So, ibig sabihin, if the government will really think na mabigyan ng universal basic income, 36,000 pesos per month for every Filipino, kunin yung langis, ibenta yung langis, they distribute the income to the Filipinos.
Tapos na, wala na tayong Tagal na niyan. pag-usapang poverty. Ang pag-usapan lang Sa ano, sa prosperity. West Philippine Sea. Ngayon, sino ang uupo sa gobyerno para gawin yun? Yun ang question. So, pwede ba yung People's Initiative gumawa ng panukala na kunin yung langis na nandoon at gawing pera? At Dapat, gumawa ng tagal panukala na na yan. hindi tayo nung i-distribute sa mga Pilipino? Oo. Di ba? Kasi Ang Saudi. usapan natin dito solusyon eh. Huwag Middle tayo East. ikot sa problema. Hanapin na natin yung Pension solusyon. na mga diba? tao dun. Di ba? Nag-uusap na kami ng kasama ko sa pinenta rin namin ha. Naniniwala ba kayo na marami tayong ginto sa Pilipinas? Ang daming banker dito eh. Di ba? Pinenta ko, 1,426 metric tons lang ang kailangan. A billion metric tons yung deposito natin dito. Isipin mo yun lang ang kailangan. Mabibigyan mo na ng 36,000 per month sa mga mamayang Pilipino. Kaso paano gagawin yung programa na yun? Alam namin kung Ano yung sinasabi niya? Gold? Dahil Yung gold na binenta? sa global community. Ay, ano po yan? Alam natin na. Ayaw ko ibigay. Ano yun? Nangyayari na, nagsisimula na, nagpo-collapse na yung dollar. Yung BRICS, umalis na sila sa dollar. Ang pera kailangan ibalik sa gold bank. Ngayon, kung sino may hawak dito ng gold banker, pakiusap ko lang, huwag ninyong ipagbibili, huwag ninyong ipagpapalit sa dolyar. Kasi ang dolyar mawawala ng halaga. Parang ipinalit nila yung ginto nyo sa papel. Mali po yun. Kung tayo po ay totoong naniniwala sa Biblia, basahin niyo po yung sinabi doon kung sino totoong may-ari. Ang problema kasi natin sa Pilipinas, kaya gusto natin bumalik dito, dahil ito yung pagkilala sa Panginoong Diyos na siya yung may-ari ng lupa at siya rin ang may-ari ng ginto. Kaya nagkakaproblema tayo, nakalimutan natin. Nag-aaway-aaway tayo sa lupa, akin ito, akin ito. Eh siya may-ari niyan eh. Ano sinasabi mo sa sa Republic Act 1871, bawal ang bigtaan ng lupa. The indigenous concept of ownership, yan po. Sinasabi na the material basis of the cultural integrity of every indigenous people is the ancestral domain. And it cannot be sold, it cannot be destroyed, it cannot be disposed of. And it should be inherited by all generations. So the ancestral domain and all resources found therein, lahat ng lupa, pati yung resources na nasa ilalim ng lupa, kasama na yung dito, hindi mo pwedeng ibenta. Hindi mo pwedeng ibenta. Ngayon, nagkabentahan. Nagkabentahan ng lupa, nagkabentahan ng ginto. Alam niyo ba pwedeng ang power ng katutubo? Alam niyo ba power nila? Pwede nilang bawiin. Pati yung ginamit ng World Bank, lahat ng ginamit ng iba't ibang bangko sa buong mundo, pwedeng bawiin ang katutubo. Power nila yan. Sinasabi doon na meron silang right to restitution. Sinabi ng Supreme Court, ano yung ibig sabihin ng restitution? Back to the original owner. Jurisprudence na po yan. And yung right to restitution, hawak ng katutubo. Anything na ginawa, kinuha yung kanilang property without their free and prior informed consent, pwede nilang bawiin. Kanselado lahat yung mga certificate niya. Wala na talaga yan. Kasi ito pag-aalis sa kanila. Yan po ang power nila. Ayun. Pumapayag ang katutubo, ang magkaisang people's initiative at ang indigenous people ng 110 tribes, pumapayag ba kayo? Magsaling puwersa po. Kasi powerful po itong batas na to. Powerful po dito. So dito, kukunin natin yung legislative power. Dito, kunin natin yung executive and judicial power. Kapag ganito po yun. Next slide ko yan. Binibilisan ko lang, pasensya na kayo. Kasi 10 minutes lang eh.
Okay. So, kailangan po natin ng People's Initiative Congress. Kailangan magtayo tayo ng sarili kongreso. Merong Congress of the Philippines, but the People's Initiative can put up their own Congress under Republic Act 6735. So, kung gumagawa ang Congress ng Republic Act, pwede din tayo gumawa ng National People's Act. Kung mayroong 24 senador at 250 congressman, 253, plus 63 na party list, under the Republic Act 1871, pwedeng maglagay ng indigenous people mandatory representatives sa Senado at sa Kongreso. Wala nang eleksyon. Automatic representation yan. So sabi ko nga sa People's Initiative, ay RR lang, sabi ko kay Colonel Allen Capuyan, bakit hindi naglalagay ng IPM sa Senado, dyan sa Kongreso? Walang IRR. Eh di gumawa! Gumawa! Diba, sabi niya kanina ni Commander Sioco ng CPNL eh, lagyan natin ng tamang tao. Next slide. So from the top to the bottom. Okay, hanggang sa region, province, city, municipal, hanggang barangay. Marami tayong trabaho. Panahon na para mabukunan natin ito. Ngayon, lahat tayo na nandito, lahat tayo, mamili ka na saan ka kikilos, sa legislative, sa executive, o sa judiciary. Pag dito ka sa legislative, ito trabaho mo. Ngayon, nakaparallel tayo dito. Ganito lang yan. A People's Initiative is a power to propose and power to repeal. Tandaan ninyo ha, power to propose, power to repeal. Ibig sabihin, kapag ka ang provincial council, city council, municipal council, barangay council, gumawa ng resolusyon na hindi nyo nagustuhan dahil alam nyo na may korupsyon. Kagaya sa Tinlupa, tagang Tinlupa siya. May lupa doon na alam namin ang pintahan 2,000 per square lang. Kami dapat ang bibili. Inunahan kami ng gobyerno, binili nila ng 4,000. So from 2,000 per square meter, binili ng government ng 4,000. May pera sila eh. Kami mangungutang sa bank, inunahan kami sa pagkakisabihin. May patong. Di ba bago pa si Biason? Before Biason pa. Huwag na natin sabihin kung sino. Bawal doon. Parang sample lang po yun. Ngayon, hindi namin alam na pwede pala na i-repeal yung resolution na yun. Yun po ang pwede gawin ng People's Initiative. I-repeal ninyo ang batas na hindi nyo gusto. Okay, ito mangyayari. Pag na-organize ng People's Initiative to, lahat ng nakaupo sa gobyerno, manginginig sa takot. Hindi na magnanakaw. Alam niyo kung bakit? Dahil pag nakita nila naka-organize sa People's Initiative, alam nila hindi na tayo pwede magnakaw sa kabatang bayan. Bakit? May nakabantay sa atin. Na anytime pag may gumawa ng batas, hindi nila nagustuhan. Alam nilang may top pats tayo ginawa dyan. Pag-file lang sila ng repeal, mapapaya tayo sa taong bayan. Yan po ang paraan para tumuno ang ating gobyerno. Wala nang ibang paraan. Kailangan natin ilagyan ng ating kapangyarihan doon. Hanggang doon sa baba. 42,000 barangays, 1,500 municipalities, 143 cities, 82 provinces. Lagyan na natin ang tao. Okay, sa executive power ito, proposal. May office of the president, ano? Ito ang problema natin. Kapre. Kasi ang assignment ko kay Kapre, pag-aralan mo nga, paano, kasi ang presidente is the, sabi nga, the civilian authority is supreme over the military. Pero the highest civilian authority is the president. So kaya ang commander-in-chief ang presidente. So may command power ang presidente sa military.
Kaya lahat ng military, sunod sa presidente. Ngayon, ang assignment ko, aralin mo nga, paano na ilipat sa taong bayan yung command power ng presidente at ilipat sa taong bayan. Pwede ba yun? Pwede. Ito na-discover ko. Ang setup natin, yung head of state at yung head of government, pinagsama. So, under people's initiative, ito gagawin natin. I-separate ang head of state, i-separate ang head of government. Okay? Ang problema kasi, nung ako'y nagpunta sa Thailand, ito, may hari, may monarchy, mayroong prime minister. Okay? So ngayon, ang problema sa atin, wala tayong monarchy. Kaya kasi nasuggest ko na ibalik yung monarchy. Bakit? Kasi every 6 years, nagkakagulo po ang Pilipinas. Every 6 years yan, awayan. Nag-aaway tayo palagi. Bakit? Magpapalit ng head of state at ng head of government. Dapat ang head of state, permanent ito. Hindi ito napapalitan. Hindi ito kasama sa eleksyon. Ang nasa eleksyon lang, itong head of government. Yung chief executive, yung mag-i-implement ng mga batas. Kailangan paghiwalayin na natin yan. Ibalik ulit, gawa tayo ng 17 states, one in every region, tapos maglagay tayo ng monarchy region sa bawat region. Ang permanent. Next. Medyo paspasan ito. Okay. So nakita ninyo, PI, IPMR, People's Initiative, Indigenous People Mandatory Representative, ay na posisyon na nakatapat sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Next slide. Paspasan na to. Judiciary power, ganun din. We should have our People's Court of Justice and our own Indigenous People's Ah, Supreme Court. hindi, kuha mo na ako bato. Ay, meron ba dyan? Ngayon lahat ng jurisdiction Ah, malabo mata ko. sa ancestral domain, May dito diferensya. na i-settle. Pwede naman sabihin, pagka kahit natin yan, pwede na sabihin judge. Ano yung red wine? Wala sa jurisdiction niya. So, lilipat doon sa customary court for arbitration of human rights. Usapin ito pa ito ng mga kategories. Next. So yun, so we put at People's Court. Mabibutsi pa sila, no? Na nakaparallel din. Next. Okay. Mandanas Law. Alam niyo ba na yung era ng LGU in-increase to 40%? Because of the Mandanas Law, Governor Mandanas filed a case in the Supreme Court na sinabi sa national government. Wala na pinabayad, pinabayad niyo sa LGU. Dapat 40% niya, 80% na bibigay niyo. Aprobado na po ito. So ibig sabihin ang pera sa LGU lumaki. Okay. So kailangan natin mag-train. Kailangan dito, lahat tayo mag-training. Next slide. So ito yung mga kailangan aralin natin. Next slide. Okay. Ang tanong kung ready na ba tayo? Ready na ba talaga tayo sa People's Initiative? Kaya ang tanong po kay Ferdinand Valentino sa MPICC, kumpleto na ba yung meron mo? Sabi niya kumpleto na. Kasi kung kumpleto na, ready na tayo. Kung kumpleto na,